Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito po ang isi-share ko sa inyo ngayon sa mga beginners na nagtatanim ng Sansevieria bonsel. So itong ating pong bonsel, tuturuan ko po kayo, isi-share ko sa inyo kung paano mag-propagate ng dahon. Bonsel na to na nakikita ninyo ay nag-start po siya sa maliit lang at nagpropa po tayo ng dahon nito. Andito na po siya sa likod. Isang dahon lang po ito na pinatubo ko dito. Ngayon, ganito na po ang itsura niya at lumalaki na po. Ito po ay pinropa ko na naging ganito na. So, solo lang siya. Ibinigay lang po ito sa akin is mas maliit pa dito. So, parang ganito lang po yun nang binigay niya sa akin itong nasa ibabaw na to. Maliit lang. Tapos, ito, nung lumaki na siya, nagpropa po ako ng dahon. So, ang pag-propagate po nitong dahon, kinuha ko lang po dito sa pinakang ilalim ng ating bonsel. Yung maliit lang na nandun sa ilalim. So, ito, kukuha tayo. Ito guys. Pwede na po itong isang nakalabas na to. So, ito yung pinakailalim niyang dahon. So, ito ang pwede nating ipropa. Yung pinakamaliit na to. So, tanggalin natin guys. Para po maumpisahan na natin na maipropa itong dahon ng bonsel. So, ayan. Pwede tayong gumamit ng kutsilyo dahil medyo matigas. O kung ano yung magagamit natin dyan na pwede nating ipang tanggal kahit ano pong meron kayo. So, ayan. Medyo natanggal na siya. Ayan. Bilog itong ating ipopropa, pero yung ating tumubo na ipinropa ay hindi bilog, nakabuka yung kanyang mga dahon. Ang gagawin ko lang po dito, dahil ang ginawa ko dito po, katulad din ng ituturo ko po sa inyo, sa ginawa ko dito sa ating pinropa, dahil nag-start lang po ito sa dahon. So, nung tinanggal ko po yung ganitong dahon, kaya nandito siya dahil dito ko rin lang po siya ipinatong. Ayan, pasensya na po sa eroplano. So ito po guys, nung inilagay ko dito, is hinayaan ko lang po yan na nakapatong dyan. Hindi ko na po nabilang kung kailan siya tumubo o hindi ko na po nabilang kung ilang araw siya o ilang linggo siya bago nagkaroon ng panibagong dahon. So hinayaan ko lang po yan dito guys na tumubo. At hindi ko rin lang po yan itinanim, hinayaan ko din lang na kumapit yung mga ugat niya dito sa kanyang paso na pagkakapatong ko. Tapos kapag tumubo na po yung ating Sansevieria na to, na bonsel, magiging itsura niya guys. Ganito, nakabukas siya. So hindi siya kaagad magiging bilog na katulad nitong bonsel na nakikita natin. So ang mangyayari po, ganito lahat sila nakabuka. Ayan. Ibang-ibang itsura niya dun sa pinakang original niyang dahon. So, ibang-iba po ang magiging itsura nito kapag tumubo yun. Yan, ganito po muna lahat ang lalabas. Tapos, matagal siya magiging bilog. Katulad po nito nag-start pa lang siyang mabilog. Pero last year pa po ito nung aking itinanim o ipinatong dyan. So, ayan, makikita po ninyo na bumibilog na siya. Ito, bilog na dati po ay ganito lang siya, nakabuka. Ayan o. Ito, may kunti pa pong nakabuka sa kanya. So, titikom siya. Parang katulad nitong mga nandito. Ayan o, nakatikom na yung ating bonsel dito. Buong buo na siya. O. Kaya nung aking pong pinropa ito, nagulat ako. Siyempre, nag-start pa lang po ako mag-alaga nito. Binigay lang po ito sa akin ng ate ko. Nang nagkaroon po ng anak, yung kanyang bonsel, binigyan po niya ako ng maliit. Kasi maliit din lang po yung binili niya. Tapos nung nagkaanak yun, binigyan niya ako ng isa. Hindi na pandemic. Nung unang tumubo po ito, parang nagulat pa ako. Sabi ko, ay bakit kaya naging ganun yung tumubo? Nakabukas siya. Bakit hindi katulad ng ganito? Yun. Tapos hinayaan ko lang siya na sabi ko siguro ganito talaga kapag nanggaling sa dahon. Nakabuka yung dahon niya. Hindi siya katulad nitong buong buo. So hinayaan ko lang. Tapos yun nakita ko unti-unti na po tumitikom na siya. Nagiging bilog na rin po siya. Kaya kapag bata pa siya o
bago pa lang tumutubo, ganito yung magiging itsura po niya. Nakabukas siya na parang katulad ng snake plant. So snake plant din naman po ito, Sansevieria bonsel snake plant, yung ganon. So iba-ibang klase po ng snake plant. So ito, yung bonsel ay bilog ang dahon. So dahil sa dahon yung ating epinropa at hindi po yung anak, kaya ganito po yung lumabas. So hindi pa po ito nagkakaroon ng anak, kaya wala po tayong iba kundi itong nag-iisa na to at saka itong aking pinropa. So hinayaan ko lang po ang ating bonsel na ipinropa mula sa dahon hanggang sa nakita ko na lang po na tinubuan siya ng dahon, tapos hanggang sa hinayaan ko lang dito na tumubo. Kaya hindi po siya masyadong matibay ang pagkakapit ng kanyang ugat. Kasi nung buhat na ipinatong ko dyan, hindi ko siya dinagdagan ng lupa. Hinayaan ko lang siya dyan. So, kusa pong lumalalim na lang yung ugat niya dun sa ilalim ng lupa. So, habang lumalaki siya, lulubog na lang po yung kanyang ugat doon. So, hinahayaan ko lang siya dyan. At ito, bumibilog na rin po. Parang gusto ko pong itry itong ganitong dahon kung ano ba mangyayari sa kanya kapag itinanim ko. Susubukan natin guys, bawasan natin ito ng isa. So, i-update ko rin po kayo kung ano mangyayari kapag itinanim natin ito ng nakabuka, kung bibilog ba siya o ganito din lang kapag lumaki. So, magta-try din po tayo para masubukan natin na magtanim din ng ganito. Babawasan ko yan ng isa. Mamaya na po, tapusin muna natin guys yung ating sinishare na kung paano to. Tapos ganito guys, nung ipinatong ko lang dyan, so bagong kuha natin ito, no, kasi kapag nagpo-propa ako ng snake plant is ini-air dry ko muna siya. Makikita po ninyo dito yung lupa. Ang lupa po pala nito guys is regular soil lang, wala siyang halo. Yan, natural lang, yung natural na lupa lang po yung kanyang pinagtaniman. Tapos ito, ipinatong ko lang o ipapato lang natin sa ganito. O pwede rin po natin itong i-separate sa ibang pot kung gusto natin. Pero pwede rin pong ilagay sa ganito, katulad nitong ginawa ko. So ito, pwedeng ilagay ko dito sa kabila para balance silang dalawa. O yan, pwede rin po dito na ipatong ko lang yung ito, ating kinuha. Yan, ganyan. Ganyan lang po yung ginawa ko. Hindi ko po ito didiligan dahil sa kumuha tayo ng mga dahon ng ating bonsel. So, tinanggalan natin yung katawan niya ng mga dahon. So, hindi natin siya pwedeng diligan kasi na-damage yung kanyang katawan. Nakuha na natin siya ng mga dahon. Kaya, ipagpapaliban ko muna siya ng 2 araw bago ako magdilig. Hanggang sa matuyo yung pinagkunan ko ng dahon. Kasi, mabulok siya kapag diniligan natin. So, pag ganon, hindi po ako basta-basta nagdidilig kapag yung nasugatan sila o nakuha na ng mga dahon para ipropa. So, yung pagdidilig ko, itala ko muna kasi hindi naman po ito basta-basta namamatay yung ating bonsel dahil sa makapal po yung kanilang mga dahon. So, okay lang po na kahit hindi ko muna siya diligan. Hintay muna ako ng mga after bago ko siya diligan dahil sa kinuha kong mga dahon sa kanya. Dapat po, ngayon na ako magdidilig pang 4 na araw. Kaso, hindi pa pwede dahil kakukuha lang natin ng mga leaves nila sa kanyang katawan. At saka yung ating ipapatong, hindi dapat mabasa kasi yan po ay mabubulok dahil manipis lang po yung dulo o yung puno ng ating kinuhang dahon ng bonsel. Kaya hindi po siya pwedeng mabasa hanggat hindi po siya na air dry. Kaya hindi po ako basta-basta nagdidilig ng ganito kapag ipinopropa. Lalo na po itong Sansevieria, napakanipis po ng dulo nito. Yung puno nito napakanipis lang po. Kaya hindi po muna ako magdidilig kahit po oras na ng pagdidilig o araw na ng pagdidilig nila. Hindi ko to babasain guys. Hayaan ko lang itong nakapatong din pero pwede kong iganyan kapag diniligan ko siya. Basta hindi ko muna siya babasain. Tapos, ito guys, ang pagdidilig ko nito, guys, ng ating bonsel, hindi masyadong alagain. Pag dinidiligan ko po ito guys, mga
after 3 days kapag nagdilig ako o kaya 2 days. Yan, hindi po pare-parehas. Depende po kung dry na yung kanyang soil. Ayan o. So, hindi ako po dilig ng ganitong Sansevieria. Didiligan ko lang yan pag nakikita ko pong natutuyo na yung lupa niya. So, Lunes pa po ako nagdilig guys ng ating Sansevieria. Ano na ba ngayon? Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. Monday pa ako nagdilig. Ay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. O yan, tama po. Pang-4 na araw na. Ayan, pwede po. Basta, ayan o. Tuyo na yung kanyang soil. Ayan, hindi po mahirap alagaan to. Kaya lang si Sansevieria ko ay hindi pa po nagkakaroon ng babies. Tapos, nagkaroon siya ng damage guys dahil sa yung lintang kate. Yung islag. So, yung islag, ayan o, pati ba naman po ito ay pinatulan ng islag. Ayan, nagdilig kasi ako guys ng gabi. Tapos, ayun, dahil sa tuyo ang lupa, naglapitan dito yung mga islag. Nakita ko yan, may may damage na. Nakita ko nandito yung islag sa baba. Kaya pinatay ko. Ayan, nagkaroon siya ng damage. So, buti na lang, maliit lang po yung kanyang nakain. Ayan, matindi yung islag kumain kasi wala na yatang makain. Ayan. At ito po ay nandito lang po sa direct sunlight guys nakalagay. So, pwede naman po itong hindi nasa direct sunlight, nasa shaded area, pwede rin po. Pwede rin pong nasa direct sunlight. Ang aking bonsel ay nasa direct sunlight. So, iinitan po siya mula umaga hanggang alas 3. Nasasagap niyang init mga ganong oras. Yan. Kasi ang ating snake plant naman po, o katulad ditong bonsel, is napakakapal niya. O hindi naman po siya basta-basta kaagad na tutuyo. So, ayan po guys. Kaya, madali lang po mag-alaga nito at saka magpropa. Kaya lang po, matagal-tagal din po siyang tumubo guys. Kaya, wag po tayong maiinip kung hindi pa natin nakikitang nagkakaroon siya ng tubo o nagkakaroon na siya ng panibagong dahon na tumutubo. Hinaan lang po natin, wag po natin kainipan para ma-surprise tayo kapag tumubo na. Basta tuwing magdidilig tayo, hayaan lang po natin na nakapatong siya sa lupa. Hindi naman po matakaw ito sa tubig. Dahil sa pag nagdidilig ako, katulad po niyan, Lunes pa ako nagdilig, Thursday na po ngayon. So, pang-4 na araw na. Thursday ngayong gabi. Di ko muna babasain yung pinakang, ayan to, yung puno na tinanggal natin. Kasi ayan ayan, katatanggal lang natin. Hindi pa siya nada-dry. So, kung mababasa po yan, ayan mabubulok po yan. Lalo na po manipis. Manipis lang po kasi yung pinakang puno niya. Ayan napakanipis po niya. Kaya kung mababasa po yan, mabubulok lang po siya. Kung mabulok naman po, halimbawa, hindi nyo sinasadya na madiligan, na bulok siya, putulin lang po ninyo yung dito Yan, putulin nyo dyan, alisin nyo yung bulok, tapos air dry nyo uli. Yung pwede pa mabuhay, pag ganun po. Ang tagal ko na po yung pinropa, last year pa. Puti lumaki yung ating bonsel na ibinigay sa atin. Kasi talagang hindi ako bumili nito dahil kahit po maliit is mahal. So, alam naman ninyo na kuripot ako mamili. Doon lang ako sa mura, kahit maliit, pinapalaki ko lang. Hindi pa ako nagpopropa ng madami para dumami itong ating bonsel. So, meron pa tayong natatanaw dyan na maliit. Kaya, ipopropa natin yung isa pa. Ayan. Meron pa tayong pwedeng ipropa dito. Diyan lang, pa nagpo-propa po ako, doon lang ako kumukuha sa pinakailalim. Kasi sayang naman po kung dito tayo kukuha, madadamage lang sila, masisira ang kanilang beauty. Ayan. Pwede naman tayong kumuha dyan, o dito. Kaya lang, papangit na po sila kapag dyan tayo kumuha sa hindi sa ilalim. Kaya ako, doon ako kumukuha sa ilalim kahit pa yan maliit. Kasi tutubo naman po. Ang kailangan natin dyan is yung tutubo. Importante din po ito guys na mayroong sikat ng araw. Kahit po ilang oras sa umaga kung ayaw ninyong naiinitan. Kaya itong ganitong plants, pwede siya sa
may shaded area na mayroon ding init kahit mga ilang oras, at pwede rin po nasa direct sunlight gaya ng sinabi ko kanina na naka-direct sunlight po itong ating Sansevieria Boncel. Isa pa po pala guys, ito po ay rain and shine din. Dahil yung garden po natin ay rain and shine, kaya pwede po siyang nauulanan. So ito po ay yung kanyang pot. Ayan, ganyan lang po kalaki yung pot niya. Oh. So pwede rin po itong ilipat sa mas malaking pot. So yan po ang aking share guys sa mga baguhan pa lang po na nag-aalaga ng Sansevieria Boncel. Sana po nakatulong sa mga baguhan pa lang po na nagtatanim ng bonsel o nag-aalaga. Yan, maraming pong salamat sa inyong panonood. Thank you for watching at mag-ingat po kayong lahat, at wag po sana ninyong kalimutang mag-subscribe kung baguhan pa lang po kayo dito sa ating YouTube channel, at pakihit din po ng bell icon para po ma-notify po kayo kapag may bago tayong video. Bye!